Hiniling ng Estados Unidos ng Amerika ang reparasyon mula sa Iran para sa lahat ng digmaan sa rehiyon sa nakalipas na 47 taon at kompensasyon para sa lahat ng pamilya ng mga napatay na nagpoprotestang Iranian sa loob mismo ng Iran. Bilang tugon sa mga kondisyon ng Iran para sa paglagda ng kasunduang pangkapayapaan, naglatag si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ng sarili niyang mga kahilingan. Dapat magbayad ng kompensasyon ng Tehran para sa mga tao na namatay sa mga digmaan, pag-atake at habang nagaganap ang mga protesta. Samantala, ang trapiko ng mga barko sa kipot ng Hormuz noong parehong Lunes ay bumagsak nang inilabas ang pahayag na ito. Umabot lamang sa 6 na barko kumpara sa karaniwang bilang na 11 barko sa nakaraang 10 araw at halos 150 barko bawat araw noong panahon bago ang digmaan. Kaya naman, nagkakaroon ng pakiramdam na hindi magagawang magkasundo ang mga panig tungkol sa pagbubukas ng kipot ng Hormuz. At dito, sa gitna ng ganitong sitwasyon, biglang kabaligtaran ang naging reaksyon ng stock market. Sa kabaligtaran pa nga ang direksyon at nagbubukas pa ito na may tubo. Kaya't himayin natin kung ano nga ba talaga ang sinabi ni Trump, bakit nagkaroon ng magkahalong reaksyon ng mga merkado dito, at ano ang dapat nating asahan sa susunod tungkol sa kipot ng Hormuz, sa presyo ng langis at sa kabuuang sitwasyon sa gitnang silangan. Ang mga pinakabagong update ay nasa episode na ito. Ako si Alexi Pechi, tara't alamin natin. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito. Papalapit na tayo sa 300,000 subscriber. Kaya't lubos akong magpapasalamat sa bawat pag-subscribe ninyo. Isang segundo lang ito ng inyong oras, pero napakahalaga nito. Kaya tandaan ninyo, pinag-usapan natin nung isang araw na naglabas ang Iran ng isang listahan ng mga kahilingan sa Estados Unidos ng Amerika at tanging kapag natupad ang mga ito ay handa silang buksan ang kipot ng Hormuz para sa komersyal na paglalayag. Bukod sa pagtanggal ng mga sanksyon at pag-unfreeze ng lahat ng mga asset, hiniling din ng Iran sa Estados Unidos ng Amerika na magbayad ng reparasyon at bayad pinsala para sa digmaang ito at para sa digmaan noong 2025. Ibig sabihin, lahat ng pagkalugi, walang eksepsyon, ay dapat sagutin ng Estados Unidos ng Amerika. At ngayon, nagpasya si Trump na sagutin ang lahat ng ito. Sa kanyang talumpati sa White House, sinabi niya na nagsimula ang digmaan laban sa Iran upang hindi magkaroon ng sandatang nuklear ang bansang iyon, at tiniyak niya na sa mga negosasyon sa Estados Unidos ng Amerika, hindi naman talaga napag-usapan ang mga kondisyon ng kompensasyon. At parang sinabi niya, ano na namang inimbento ng mga Iranian? At agad siyang nagbigay ng sagot at sinabi, pero interesante ang ideyang yan dahil ngayon, ako rin ay humihingi ng kompensasyon mula sa Iran para sa lahat ng tao na kanilang napatay at malubhang nasugatan dahil sa kanilang mga bomba at sa marami pang sigalot na kinasasangkutan nila. At pagkatapos, binanggit ni Trump ang mga partikular na kategorya ng mga biktima na, ayon sa kanya, dapat bayaran ng Iran. Kabilang dito ang mga pamilya ng mga nasawi sa Amerikanong barkong Cole, libo-libong iba pang nasawi sa mga labanan, pati na rin ang mga pamilya ng daan-daang libong inosenteng nagprotesta na, ayon sa kanya, pinatay ng Iran sa nakalipas na 50 taon. Gaya ng sinabi niya, at ito ay CP, hindi pa kasama ang 52,000 na napatay sa nakalipas na 5 buwan. At pagkatapos ay nagbigay ng buod si Trump. Kaya kung may dapat man na magbayad ng danyos, sa palagay ko, dapat itong gawin ng Iran. At doon, kung papasok kayo sa kanyang social network na Truth Social, inilabas niya ang isang buong listahan kung bakit dapat magbayad ang Iran para sa lahat ng digmaan sa rehiyon, para sa pag-atake sa mga Amerikano doon, para sa totoong pagpatay sa mga nagpoprotesta. At iba pa, at iba pa. Sa madaling salita, sabi niya, pakinggan ninyo, Iran ang dapat magbayad. At sa huli, tiniyak ni Trump at ito ang kanyang sinabi, inutusan ko ang aking mga kinatawan na malinaw na isama ito sa anumang mga susunod na negosasyon. Ibig sabihin na yon ay sinabi ni Trump na dapat maglabas ng singil ang kanyang team sa Iran kung hindi ay walang magiging negosasyon. Maya-maya, sa parehong araw, nagbigay pa ng isa pang pahayag si Trump na nagpapakita ng kanyang kasalukuyang posisyon tungkol sa kipot ng Hormuz sa kabuuan. Sabi niya, pakinggan ninyo, ang tanging talagang may kontrol na yon sa kipot ng Hormuz ay ang hukbong dagat ng Estados Unidos. At tuluyan naming nilinis ng mga mina ang buong kipot. Ibig sabihin, hayagang sinasabi ni Trump na ang aktwal na kontrol sa estratehikong daanan ng tubig ay napunta na sa hukbong dagat ng Amerika. At na para bang nilinis na niya ng mga mina ang buong kipot ng Hormuz kahit pa may mapirmahang kasunduan sa Tehran o wala. Kahit sa totoo lang, hindi naman talaga ganun at ang kipot ng Hormuz ay malinaw na hindi kontrolado ng Estados Unidos ng Amerika.
At ang konteksto ng mga pahayag na ito ay napakahalaga. Ang mga hinihingi ng Iran na sinasagot na yon ni Donald Trump ay halos tumutugma sa mga kondisyon ng paunang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan pa noong Hunyo. Yung kasunduan na yon ang siyang naputol dahil sa muling pagsiklab ng mga labanan. Pinaalalahanan ko ulit, kahapon ay diretsahang sinabi ng isa sa mga kinatawan ng rehimen ng Iran na kami ang naglalatag ng mga kahilingan at maging ultimatum sa Estados Unidos ng Amerika. At doon, ibig sabihin, huwag bantaan ng Iran, huwag bantaan ng mga proxy forces ng Iran, bayaran ng kompensasyon, reparasyon, bayad pinsalang pandigma, alisin ang mga sanksyon, i-unfreeze ang mga assets at iba pa. At ganito ang pagtingin ng marami. Это слушайте, мол, ну это наглость какая-то. Но Ang Iran ngayon ay sinusubukang bumalik sa batayan ng negosasyon 2 buwan nang nakalipas, hinihingi ang kompensasyon at pagalis ng mga sanksyon. At si Trump naman ay naglalabas ng kontrasingil na mas malaki ng dihamap. Hindi lang kompensasyon para sa mga buwan, kundi para sa kalahating siglo ng mga digmaan. Ayan, at ang punto dito, naloko pa rin si Trump kasi oo, pwedeng sabihin ng may emosyon na hindi mali ang Iran. Totoo, hindi talaga mali ang Iran. Inuulit ko para walang malito. Ang Iran, ang kasalukuyang rehimen sa Tehran, ay malinaw na isang teroristang organisasyon na nagpupundo sa lahat ng proxy forces sa reyon na siyang nagpapagulo sa reyong ito. Ang Iran ang bansang napabagsak ng eroplanong Boeing ng Ukraine. Ito rin ang bansang tumutulong sa Russia na makipaglaban laban sa Ukraine. Kaya wala akong anumang ilusyon tungkol sa Iran. Hindi kailangang isipin na sinusuportahan ko ang Iran. Hindi kailanman. Hindi. Pero alam mo, kapag tinatanong kung sino ang sinusuportahan ni Peachy, kapag tinatanong mo kung sino ang sinusuportahan niya, ibig sabihin nagawa ko ng maayos ang trabaho ko. Sige, balik tayo sa paksa. At naloko si Trump dahil sa memorandum ng pagkakaunawaan na pinirmahan ni Donald Trump kasama ang Iran noong Hunyo 17. Talagang may isang bahagi, paalala ko lang, na nagsasabing ang Estados Unidos at mga kaalyado ay nangangakong lumikha ng pondong pamumuhunan para sa muling pagbangon ng Iran na nagkakahalaga ng $300 bilyong. Naalala nyo ba? Ito mismo ang tinatawag ng Iran na kompensasyon para sa mga pinsala sa digmaan. At si Trump noon ay pumirma sa ilalim ng kondisyong yon. Kaya ngayon ay pinaalalahanan ng Iran na, pakinggan ninyo, may ganoong kondisyon kaya dapat kayo magbayad ng kompensasyon. Bukod pa dyan, ang totoong sitwasyon sa tubig ng Strait of Hormuz ay nagpapatunay na sa totoo lang walang kasunduan. Ipinapakita ng datos ng paglalayag na bumaba ang trapiko sa strait noong Lunes sa 6 na barko kumpara sa karaniwang bilang na mga 11 barko sa nakaraang 10 araw. Pagsapit ng Martes, ayon sa datos ng kumpanyang KPLER, pumasok sa Kipot ang 4 na barko para sa pagdadala ng hilaw na materyales, kabilang ang 2 walang lamang tanker para sa mga produktong petrolyo. Lumabas naman ang 2 barko, isang maliit na tanker ng liquefied gas at isa pang barko na may natitirang langis na panggatong. Para sa paghahambing ng laki ng pagbagsak bago ang digmaan, karaniwang dumadaan sa Kipot ang 130 hanggang 140 barko kada araw. Ngayon, 6 na lang, 6. Pero ayon kay Trump, ang mahalaga, huwag ninyong kalimutan nito. Ganap na kinokontrol ng mga Amerikano ang Kipot. At dito nagkakaroon ng isang kawili-wiling sitwasyon. Dahil sa ganitong tila ba, malinaw na nakakabahalang sitwasyon, magkakahalo ang reaksyon ng mga pamilihang pinansyal. Noong Lunes, agad pagkatapos naghain si Trump ng kontrakahilingan sa kompensasyon, tumaas ng mahigit 5% ang presyo ng mga oil futures. At agad namang sinabi ng mga eksperto na hindi nila inaasahan na bababa ang presyo ng langis sa ibaba ng $80 kada bariles sa mga susunod na araw, maliban na lang kung may mangyaring hindi inaasahan. Sa biglaang pag-anunsyo ng kasunduan na magreresulta sa pagbubukas ng Kipot ng Hormuz dahil ang balanse sa merkado ng langis ay lalo pang nagiging masikip. Ang ginto naman, sa kabilang banda ay bumaba ang presyo noong Martes matapos nitong maabot ang pinakamataas na halaga sa mahigit 2 buwan sa unang bahagi ng sesyon. Ang pagtaas ng presyo ng langis at ang pangamba na maaring manatiling mataas ang inflation at interest rate sa Amerika dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, sa huli ay nagtulak sa mga investor na umalis sa safe haven asset, ibig sabihin sa ginto. Pero ito ang kapansin-pansin. Sa kabila ng lahat ng ito, ang Wall Street naman sa kabilang banda ay nagbukas na positibo noong Martes ng umaga matapos lumabas ang mga balita na malapit ng magkasundo ang Amerika at Iran. Sa kabila ng lahat ng retorikang ito na maaring magdulot ng katapusan sa 6 na buwang nagpapatuloy na sigalot,
Pero syempre, ang pantaas ay medyo maliit lang dahil ang Dow Jones Index sa simula ng sesyon ay tumaas ng 0.13% at ang Nasdaq ay umangat ng 0.24%. At ang S&P 500 ay lumakas ng 0.1%. Syempre, hindi ito katulad ng matatag na rally na ipinakita ng mga merkado noong Hunyo, kung kailan pagkatapos ng unang pansamantalang kasunduan ay tumaas ang mga index ng hanggang 2% sa loob lamang ng isang sesyon. Ibig sabihin, naniniwala pa rin ang mga mamumuhunan sa posibilidad ng kasunduan pero mas maingat na silang maniwala ngayon kumpara ilang buwan na ang nakalipas. Ano ang kinalabasan? Sa isang banda, sa pamamagitan ng kanyang kontrahiling na kompensasyon para sa kalahating siglo ng mga sigalot, itinaas ni Trump ang pusta sa negosasyon ng husto kaya nababawasan ang posibilidad ng mabilis na kasunduan sa Iran. Mahiraip isipin na papayag ang Tehran sa ganitong mga kondisyon. Ganon din mahirap isipin na papayag ang Estados Unidos na magbayad ng reparasyon sa Iran. Kaya kapag may mga ganitong kontrakondisyon, mukhang wala talagang kasunduan na mangyayari sa malapit na hinaharap. Samantala, halos paralisa ang paglalayag sa Hormuz Strait. 6 na barko lang ang dumaan sa loob ng isang araw kumpara sa karaniwang 150. Sa kabilang banda, si Donald Trump mismo ay nagsabi rin na ang kipot ay halos kontrolado na ng hukbong dagat ng Amerika at nalinis na rin mula sa mga mina. Ibig sabihin sa aktual na sitwasyon, kumikilos sila na parang nalutas na ang issue sa pamamagitan ng lakas militar, kahit ano pa ang maging desisyon ng mga mambabatas. At dito lumalabas ang pinakamahalagang detalye na gusto kong bigyan diin at hinihikayat ko kayong pagtuunan ng pansin. Ang dating kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Mike Pompeo ay malinaw na binanggit na yon na handa ang Iran na magpatindi ng alitan laban sa Amerika upang maimpluwensyahan ang resulta ng halalan sa Kongreso. Sinasabi na interesado ang Iran na matalo ang Republican Party sa midterm election sa Kongreso at gagawin nilang lahat upang makamit ito. Narito ang CP, sabi ni Pompeo. Alam nila na mabuti na papalapit ng halalan at gustong-gusto nilang matalo si Pangulong Trump doon. Wala pa tayong naging pangulo na ganoon katindi kung umatake sa kanilang hukbo. Wala ni isang naunang pangulo, maging republikano man o demokrata, ang handang gawin ito kaya gusto nilang makita na ibang tao ang manalo sa halalang ito. Sa ganitong kalagayan, maaring magpasya ang Iran na palalain ang tensyon laban sa Estados Unidos at sa mga bansa sa Persian Gulf sa lalong madaling panahon para tumaas ang presyo ng langis at ipakita na hindi kontrolado ng Washington ang sitwasyon. Idadagdag ko lang mula sa sarili ko. At pagkatapos ng midterm elections, umaasa silang magkakaroon ng kaunting pagbabago sa kapangyarihan. Sa Estados Unidos ng Amerika, makakakuha ng karamihan ang mga demokrata sa House of Representatives, magsisisimula silang mag-pressure at di umano, saka pa lang pwedeng makipagkasundo sa mga bagong kondisyon. Mukhang ito talaga ang buong estratehiya ng Iran. Dito na muna ako hihinto. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, paalam.